Good afternoon sa lahat. Um, ang pagbabalik ko sa live, medyo na tagal-tagalan na hindi ako nakapag-live. Dahil to sa mensahe ng Diyos kaninang madaling araw na kung nabasa ninyo, kung nabanggit nga yung DSWD, yun yung nandun ako sa checkpoint na isa ako sa tumutulong doon sa pag-check sa mga taong dumadaan. Yeah. Yung babasahin ko ngayon ay isang mensahe ng Diyos yun na yung sinasabi ko noon pa na kaya ang Pilipinas tinatawag na makasalan ng bansa dahil nandito ang samot-saring gawain na pangsarili lamang. Pag-usapan muna natin yung makikita natin din na kung gaano ka totoo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa ang Pilipinas ay tinatawag niya na makasalanang bansa na yung mga ayuda itong panahon sa krisis na dito nga dapat magkaisa, magtutulungan dahil dito sa gitna ng kagipitan at kahirapan. Kita natin ang kahirapan dahil lahat walang pasok, walang trabaho, o walang kita. So, dito natin makikita kung gaano kasama ang tao ngayon. Ito nga, ginawa ng presidente ang pagpatupad nito para na rin sa kapakanan ng lahat dito sa bansa natin. Pero sadya talagang may mga tao na mga halang ang kaluluwa na nasa tungkulin. Kaya nga ang lumalabas sa pangyayari na parang napaasa nilang tao at parang naluloko na rin dahil umaasa na yun wala pala. Tulad nga nung mga ayuda na gusto na iparating ng presidente sa mga tao pero walang nangyari na dumating na mga ayuda. Ang maliliit na ayuda, merong natanggap na 3 kilo, 5 kilo sa unang lockdown. NFA pa yon. NFA pa yon ang mga natanggap. At 4 na lahat ng sardinas. Yun yung katinang sinabi ko sa live noon na 3 kilo ay katumbas ng 15 days na lockdown. Pero nakikita naman natin kung anong sinasabi doon sa presidente kung ano dapat ang ibigay sa mga tao. Pero hindi dumating ng kung ano yung sinasabi talaga nila. Tapos yung nagbigay ng budget na 20 ay yung pera nilang 263 billion ba yun? Yung sinasabi nila doon. Baka doon yung kukunin yata yung 8,000 at saka 6,000. Pero kahit saan ako magtanong, sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko, sa kaibigan ko, sa mga kakilala ko, tila walang dumating na 8,000 o 6,000. Pero may narinig, marami silang sinasabi na ang nagkaroon lang yung mga malapit lang sa nanungkulan, kapitan, kapitana o mga konsehal, kung sino man ang nandoon sa pwesto. Yun nga, na sinasabi nila na pinipili daw yung mga tao na bibigyan. Kaya
Yung maganda daw ang bahay, hindi binibigyan. Yung may mga trabaho, hindi raw binibigyan. So, dito natin makikita kung paano sila mag-isip o ba kaya ginawa nila dahil mayroon silang pansariling hangarin na sa halip na ibigay doon sa tao na yon ay maging kanila. So makikita naman natin na samot-saring na balita na nadiskubre na isa sa mga nanungkulan na pinipili o mga pamilya lang nila ang mga nabibigyan sa perang sinasabi ng presidente na 8,000 o 6,000 yung ina-announce yun ni Cayetano. Kaya ni Alan Cayetano. So nakakalungkot isipin talaga. Kasi una, ang lahat ng mamamayan sa Pilipinas ay entitled sa lang. Hello? Hello? Nag-live ako. Paki-off na lang. Nag-live ako. It's 15 hours. Ayun. Ang binibigyan nila, ang mga sarili din nilang mga pamilya, kaibigan siguro. So, kung isipin natin, tayong lahat ay apektado nito. Hindi lang yung may trabaho, hindi lang din yung walang trabaho. So, ang pinag-usapan dito, ayuda. Hindi porket may trabaho ka o nakapagsiminto ka ng bahay o may siminto ang tinitirahan ng isang tao, ay may sapat ka ng naipon para malampasan mo ang lockdown. Ito, tingnan natin. Maraming mga kapwa natin Pilipino na nangupahan sa isang bahay na simentado. So malinaw doon na nangupahan. Nangupahan, malinaw na may trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin, nagtatrabaho ang isang tao ay marami nang naipon yan. Marami dyan ng kinikita nila sa loob ng 15 days ay kinakain lang din nila sa loob ng 15 days. Maraming marami ito sa Pilipinas. Kaya nga, sumatotal, pagkatapos ng taon o trabaho nila, nawala na silang trabaho, wala din silang naiipon. Kasi kinakain lang nila ang kinikita nila. Yun yung sinasabi ko na kakainin sa hapon o tanghali, kakainin sa umaga, hahanapin sa umaga, kakainin sa tanghali o sa hapon. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, kinakain mo ang kinikita mo rin. Yung hinahanap mo ng umaga, kakainin mo sa maghapon. So, yun yung sinasabi ko doon na matapos ang buwan, wala ka rin naiipon. Dahil maraming ang mga bayarin, may tubig, may kuryente, may bahay. So, hindi ibig sabihin na nakatira ka sa simento o maganda ang bahay mo ay mayaman ka na. Kasi ito yung mentality ng utak ng tao sa Pilipinas. Pag once na simento ang bahay mo, mayaman ka na. Hindi ba nila iniisip na yung sinisiminto ng bahay mo ay ito yung kinita nila sa pagtitipid mo, sa pagtitipid ng isang tao para lang makaroon ng magandang tirahan. Ito yung grabing mentality ng Pilipino at Pilipina. So, sa mga tuwid, ang lahat ng kung pinag-usapan ang ayuda, dapat mahirap ka man, nipa man, simento man o kahoy man ang yung bahay mo, entitled dapat ang bawat mamamayan dito. Maliban doon sa mga bilyonaryo na yan, milyonaryo na makikita ninyo na mga bilyonaryo naman yan, dapat ito ang mga tao hindi dapat pagbigyan. Kasi sobra-sobra na rin ang pera nila.
Pero itong mga taong nakatira dyan sa simintong maliliit na bahay o nagtrabaho na ordinaryong mga empleyado, bakit hindi bibigyan ito? Kung ako ang gobyerno, dapat ito ang bibigyan ng unahin natin. Kasi ito ang mga taong ito ang nagbabayad ng buwis. Ito ang mga taong ito ang nagka-contribute o nakakatulong o nakapagbigay sa kaban ng bayan para magagamit nito sa gobyerno. Pero baliktad eh. Kung sino yung nakinabangan ng gobyerno, sino yung nagbigay ng tax doon sa kaban ng bayan, sila patila itong hindi makakuha. Kaya nakakalungkot isipin, kung gano'n na lang ang tao mag-isip, tingnan ninyo yung membro ng Porpes, yung membro ng IPES, nabalitaan, sila ang nakakuha ng 8,000, sila nakakuha ng 6,000. Ngayon, itong mga taong ito, nakikita natin din sa mga balita na ang mga pirang nakukuha nila, ipinagbili ng droga, ipinagsugal, sabong, tongit, o ano pa man ang ginagawa nila, hilig sa buhay nila. Nasamantalang yung mga taong ito naman yung hindi nagbibigay ng tax sa gobyerno. Eh bakit ito sila? Sila pang inuuna. Kasi ito ang wala. Na lahat naman may karapatan doon sa ayudang ibinigay ng gobyerno. Eh bakit itong mga DSWD, bakit hindi bibigyan itong mga nagtrabaho ito na nagbigay naman ng tax sa gobyerno at isa pa sa nagpasweldo sa kanila? So dito natin makikita kung gaano kagahaman ang tao dito sa Pilipinas. Pira, puri o kapangyarihan. Ngayon, puro natin maririnig. Puro galit, kung ano man yung sinasabi ng tao. Ngayon, sinasabi, hindi na lang daw tumahimik. Karapatan ng tao yon na magsalita dahil inaasahan nila yon. Sinabi na ng gobyerno, sinasabi na ng Cayetano na walang pipiliin. Pero hanggang ngayon, wala silang natanggap. Matatapos na lang ang lockdown, wala pa rin. Ngayon, bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi maraming nangutya sa akin kung saan ba ako nakatira. Hindi ba ako Pilipino? Oo, kaya nga ako na dito ako ang ginamit ng Diyos na produkto ng makasalanang bansa dahil palalahanan ng mga tao dito sa Pilipinas na sobra nakasama. Ngayon, kaya ko sinasabi ito, kasi ito yung kasagutan sa mga taong nangutya na makikita natin sa paligid natin kung ano ang mga nangyayari. Kaya ang mga taong ito, may mga utak, may mga isip, pero hindi sila nag-isip ng tama. Ang mga sinasabi ko, puro katotohanan. Kaya sinasabi ng Diyos, manggamot ka at mangaral. Kaya ito ang ginagawa ko. Ipinamulat ko sa inyo na ito ay isang uri ng pangluloko sa kapwa, panglalamang sa kapwa, pandarambong sa kapwa. Korupsyon ito. Dito sila nakatibang-tiba na naman sila sa korupsyon. Kung isipin nga ninyo, hindi dumating sa inyo yung 6,000, hindi dumating sa inyo ang 8,000. Saan ito mapunta? Hindi nasa yung mga taong nasa pwesto. Ngayon, sino ang makikinabang doon sa pera na yan? Silang may nandoon. Kaya nga nakita natin sa balita na sa buhatan ng kapitan, sa buhatan ng DSWD. Ito yung sinasabi ko, ito namang mga nagmi-message sa akin. Nakita naman lang nagla-live ako, abot ang message. Ito yung masabi natin ba na grabe ang Pilipinas. Nakakalungkot talaga kung lungkot ang pag-usapan, sobra-sobra.
tipong demonyo na talaga ang tao. Dito nga natin makita na demonyo. Paniniwala ako na ang demonyo ay tao. Gahaman sa kapangyarihan, sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan, sakim sa puri. Ngayon, tingnan nyo yung mga na tumutulong. Anong ginawa? Nagbibideo, tumutulong sila, ang ika nga. O, bakit? Lahat ba natutulungan nila? Isa-isang lugar lang doon. Doon sila tumutulong. Bakit lang ginawa yun? Kasi meron silang hinahangad. Alam mo, ang pagtulong, hindi kailangan mag-video ka ng namigay ka ng bigas, namigay ka ng ulo. Hindi kailangan yun. Kung totoong tulong. Kasi alam naman ng Diyos yung tumulong ka eh. Bakit na ginawa ng tao yun? Kasi balang araw, magagamit nila. Bigyan kayo ng halimbawa. Itong mga malalaking mga binibigay na tulong. Sino ito sila? Mga politiko. Ngayon, katulad nung kay Marcos, hindi ko naman minamaliit. Pero yung mga bagay na yan, tiyak, mayroong darating sa mga araw, sila din ang nandyan. Kasi alam nilang nakilala silang tao. Kaya nagpakilala sila dahil mayroon silang hangad. Ngayon, kung tulong ang pag-usapan, hayaan na lang nila ang tao nagsasabing tumulong. Si ganito. Pero hindi kailangan ipagkalat natin na ikaw mismong gumawa ay tumulong. Ang hinahangaan kong tumulong, yung si Fernando Po Jr. Nalaman na marami siyang tinulungan nung namatay na siya. Marami nagsabi na natulungan sila kung ano-ano man ay tulong. Pero nung buhay pa, hindi nalaman niya na marami siyang tinulungan. Yun ang pagtulong. Na din yan sa mensahe ng Diyos, nang sinasabi niya. Ikaw ang tunay na tumulong. Dahil pag tumulong ka, hindi mo na iniisip may tinutulungan ka. Pag tumulong ka, hindi mo na hinihintay na may kapalit. O hindi mo na hinihintay na ikaw naman ang tutulungan. So ito yung tamang pagtulong. So yun yung ginawa ng mga politiko, hindi yan pagtulong. Pangampanya yan. Ginawa nila advance na campaign doon sa gagawin nilang pagtakbo. Kaya ito talamak ito sa Pilipinas. Kaya ito yung gawain, ito yung ginagamit nila itong COVID-19, nagagamit nila ito sa mga pangampanya. Itong COVID-19, nagagamit din ng mga halangang kaluluwa sa paggawa ng korupsyon. Kaya nga isipin nga natin sa pisong nakurap nila sa 1 million na population sa isang barangay, di 1 million na yun. Paano na kung 5 pesos ang nakurap nila sa 5 million? Di ba karoon sila ng 5 million na korupsyon? Di ba? Kung tinambanin natin pagbilang, simple lang. Sa 1 milyong population, sa isang barangay, 1 milyon din ang nakurap ng isang kapitan. Kung 1 milyon, kung sa piso, paano kung 5 piso? 5 million. Paano kung 1,000 na yon? Di ba? Tulad nung sinasabi nilang 8,000 o 6,000 pero hindi man dumating sa tao. Saan ito mapunta? Alam mo naman Pilipinas, magaling magdoktor, magaling gumawa ng resibo, magaling gumawa ng perma, magaling gumawa ng, mahirap na. Makasalanang bansa ang Pilipinas. Tulad ng sa mensahe, ito yung sinasabi ko, na nandun ako sa checkpoint. Ang sinabi ng Diyos doon, na maraming nagbo-volunteer na pagpatupad ng sa lockdown. Kung anong ginagawa nila sa volunteer, DSWD man, checkpoint man, at mga ano pa. So sino naghikayat dito? Yung mga nasa tungkulin, mga pamilya ng nasa katungkulan. Para saan yan? Para sila din na makikinabang. Nasabi nga ng Diyos, na labas-pasok sila sa lugar kung saan ang gusto nila. Ngayon, pagdating sa mga ayuda, mga supply, o yung mga bigayan ng pera, sino makinabang? Sila.
Kasi sila yung unahin. Kasi sila yung laging nakikita. At sila yung tinatawag nilang frontliner, ika nga. Kaya sila yung naunang mabigyan ng pera. Sila yung hindi mawawala sa listahan nila. So nakakalungkot isipin. Lalo na itong sinapakita, yung DSWD. Kasi isa yan sa mga corrupt din sa bansa natin. Masabi natin corrupt yan. Makikita natin. Doon sa isang pamangking ko naman, pinuntahan ng grupo, di alam kung ano yun, sa barangay ba o ano yun. Pinapa-lista ang pangalan para na pag dumating ang DSWD, mabigyan na kaagad ng pera. Ngay form pa pinapilapan. Dapat tapos na. Ilang beses na mag-extend ng lockdown. Walang DSWD na namigay. Walang perang dumating sa kanila. Isipin ninyo mabuti yan. Hindi lang siguro yan sa pamangkin ko. Doon sa lahat. Marami akong narinig. Marami nag-message sa akin. Marami. Pero isa lang ang sagot ko. Anong gagawin natin dyan? Nasa mensahe ng Diyos yan. Na ang Pilipinas ay tinatawag kung makasalanang bansa. Kaya ito, nakikita natin. Kung ang tao nag-isip ng tama, makikita natin kung gaano kasama ang Pilipinas. Kaya malulungkot man tayo o nakakalungkot isipin. Pero wala tayong magawa. Hindi natin hawak ang kalooban ng tao. Katulad ng kaligtasan na hinaasam-asam ng bawat isa. Na hindi natin kayang baguhin ang damdamin ng bawat isa o bawat kapwa natin. Hindi tulad ng turo ng mga pare at pastor ninyo na ipinamulat sa inyo na kaya nilang baguhin ang damdamin ng kapwa nila. Pero hindi totoo. Kasinungalingan. Bakit hindi totoo? Kasi kung kaya nilang baguhin ang damdamin ng bawat isa, dapat wala ng korupsyon. Dapat wala ng masama dito sa mundo. Pag nagmimisa sila, yun ang laging bukang bibig nila. Ipagdasal natin sa ganito, ipagdasal natin siya, o ipagdasal natin mga politiko na korupsyon. Di ba? Pero sila mismo, alam na hindi nila nabago. Kasi nagpatuloy ang korupsyon, nagpatuloy ang kasamaan ng isang tao, at sila mismo din, corrupt, gahaman, pira, kapangyarihan, o ano pa man, puri, lalo na sa puri. Kaya ang tao lang talaga, hindi nag-isip ng tama. Pag nakita mo, nagsasalita ka, nakatingin na lang. Para bang hanggang doon na lang ang pananaw niya sa buhay. Para ba siyang walang alam sa paligid. Nakikita na niya diyan ang masama diyan na sa tagiliran lang niya. Nakikita na niya na ang masama na sa harapan niya. Nakatingin lang, nakangiti pa. Diyan, ganun kasama o ganun ka inutil ang pag-iisip ng tao. Kaya dito sa ginagawa ko, madali nilang sabihin, fake news yan. Nakita nila na ang mga pare nila rapist, nakita nila ang mga pare nila na nanluluko, nakita nila ang mga pastor nila na lilinlang, marami nang ginawang katarantaduhan, sinasabi pa rin nila, tao lang yan, kaya nagkasala. Fake news yan. Ganun ang tao mag-isip. Kaya sinasabi ng Diyos, manggamot ka at mangaral. Kaya ito, nanggamot ako at nangaral. Itong lahat, utos ng Diyos ito. Nasa inyo na, o nasa tao na, o nasa bawat isang nakarinig. Kung tunay kayong may Diyos sa puso, gagawin ninyo ang narapat kasi naniwala kayo na may Diyos sa buhay ninyo.
Pag hindi kayo naniwala, maraming salamat din dahil kayo din naman ang makikinabang. Dahil sa huli, kayo din ang magdusa. Ang masasabi ko lang, tunay na may impyerno sa buhay ng tao. Tunay na may paraiso sa buhay ng tao. Nitong buhay pa tayo, hindi natin ito maramdaman, hindi natin masabi, at hindi natin kayang patunayan dahil hindi pa natin nakikita at hindi para natin nasubukan. Pero sa panahon na lumikas na tayo sa mundo ng mga buhay, dito na natin maramdaman at makikita na totoo pala na may impyerno at paraiso. Kaya, ang sabihin ko sa inyo, mag-isip ng tama, unawain at intindihin ang mga sinasabi ko dahil ako ang nagsasabi ng katotohanan. Hanggang dito lang muna. Magandang hapon sa lahat and God bless us all. Sa pagkikita natin muli.